tuklasin ang lihim ng pag-unlad, ang halina ng kultura at ang ganda ng pagkakaisa sa bawat sulok ng Tanay. Halina't samahan kami sa paglalakbay na ito, isang pagdiriwang ng buhay, pag-asa at pangarap. Sa pag-usbong na umaga, sabay-sabay na bumubukas sa mga pintuan ng pag-asa dito sa Tanay Rizal. Isang bayan na puno ng kwento, kultura at likas na yaman. Sa bawat hagod ng hangin at agos ng ilog, nararamdaman ang tibok ng puso ng isang komunidad na patuloy na nagbabago at umuunlad. Ako si Shannon. Ako si Mika. Ako si Cassie. Ako si Raisa. Ako si Julian. Ako si Russell. Sa Tanay Manlalakbay, yaman ng kalikasan, aking isasalaysay. Kultura at kwento, dito sa Tanay, hindi mawawala sa bundok at talon, hatid ay tanawing walang kahapon. Agos ng talon, hatid ay kwento ng yaman at kahapon. Sa yaman ng bayan, pag-unlad at talaga, ating pagtuunan. Tandaan, Tanay ay biyaya, ating ipreserba, ipagmalaki sa buong bansa. Sa lugar na ito, hindi lamang tanawin ang kaakit-akit, kundi pati ang kwento ng tagumpay at pagsusumikap. Dito, nagtatagpo ang tradisyon at modernong inobasyon ng tunay na sining ng pamumuhay na bumubuo sa identidad ng Tanay. Dahil sa lumalawak na turismo, patuloy itong umuunlad at nagbibigay ng bagong oportunidad sa mga residente. Mula sa mga ecotourism sites hanggang sa mga tradisyonal na pagkain, lumakas ang kabuhayan ng mga Tanayenyo. Ang mga negosyo, agrikultura at sining ay lalong pinagyayaman ng mga bisitang dumarayo rin. Ngunit higit pa sa kagandahan ng kalikasan, mayaman din ang Tanay sa culinary heritage na nag-ugat sa tradisyon ng mga sinaunang Tagalog at mga katutubong dumagat. Mula sa sinaing na tulingan, inasinang baboy, sinampalukang manok, hanggang sa matamis na kakanin tulad ng kibit at kalamay na latik. Tunay na sumasalamin ang kanilang pagkain sa kultura at kasaysayan ng bayan. Sa Tanay rin matatagpuan ang isa sa pinakamasayang festival. Ito ay ang Hane Festival na kung saan mayroong masasayang tugtugan, makukulay na parada at masarap na pagkaing Tanayenyo. Lahat ng ito'y nagbubuklod sa kanila bilang isang bayan. Ang Hane Festival ay isang taunang pagdiriwang sa Tanay Rizal na ipinagdiriwang tuwing Nobyembre bilang bahagi ng anibersaryo ng bayan. Ang salitang Hane ay isang ekspresyong madalas gamitin ng mga Tanayenyo na may kahulugang tara na o diba? Na sumasalamin sa mainit na pagtanggap at pagiging palakaibigan ng mga taga-Tanay. Mula sa malalawak na tanawin ng Tanay, narito tayo ngayon sa Barangay Tandang, ang sentro ng komersyon at turismo. Dito nagsisimula ang paglalakbay ng mga bisita patungo sa likas ng yaman ng Tanay. Bilang gateway sa Pino sa mga sikat na tanawin tulad ng Daranac Falls, Batlog Falls, Pinipak River at Kalinawan Cave, ang barangay ay naging mahalagang bahagi ng turismo sa Tanay. Batid dito, higit sa likas na ganda at yaman ng Tanay Rizal, mahalaga ring maunawaan ng mga salik na nakakapekto sa pag-unlad ng bayan. Sa kabila ng kahangang-hangang tanawin, makasaysayang lugar at masaganang kultura, may hamon din kinakaharap na maaaring makapekto sa turismo at kabuhayan ng mga residente. Ngayon, kausapin natin ang isang lokal na guro at alamin natin ang kanyang pananaw, opinyon, tungkol sa kalakasan, kahinaan, oportunidad
at banta sa pagtatayo ng negosyo dito sa Sitio Rawang, Barangay Tandang Kotyo, Tanay Rizal. So, ako si Jessica Portich Montaliana. Ipinanganak mismo dito sa Sitio Rawang, Barangay Tandang Kotyo, Tanay Rizal. So, 38 years na po ako dito sa lugar. Ako ay nagtuturo sa annex, sa Makantog Annex, hindi dito sa pinaka-main. So, Rawang Elementary School, Makantog Annex. Kailangan mo pa siyang lakarin ng 1 oras hanggang 1.5 oras papunta pa lang doon kasi walang mode of transportation doon. Talagang lalakad ka. Saktong tao lang yung daanan niya. Yun ang pinaka-challenge para sa akin. Bagamat na taga rito ko mismo sa lugar ng Rawang, yung school kasi, yung annex is located doon pa sa taas ng bundok. Sa mataas at mapayapang kabundukan ng Tanay, hindi maiiwasan ang mga pagsubok sa buhay. Ngunit sa kabila nito, nananatiling matatag at puno ng pag-asa ang mga mamamayan dito. Kilala sila sa kanilang kasipagan at dedikasyon sa bawat araw. Dahil dito, naisip namin magtayo ng isang establishmentong angkop sa pangangailangan ng lugar, lalo na sa Barangay Tandang Kotyo. Isa sa mga pangunahing hamon dito ay ang kakulangan ng madaling mapuntahang kainan. Isang bagay na mahalaga hindi lang para sa mga residente, kundi pati na rin sa mga turista. Ano po ba yung napapansin niyo parang turismo po dito sa lugar? Actually, nung araw, ang dinadayo lang dito is yung Kalinawan Cave. So, nito lang, mga 2014, around 2015, biglang siguro dala na rin ng pag-iengganyo na dumadami yung turista dito sa lugar. Dinivelop pa unti-unti yung place ng mga may-ari ng lupa. So, nagkaroon kami ng Bukal ng Pupot, then yung Kalinawan Lagoon, Kalinawan River, hanggang sa nagkaroon na ng Camp Maribirco, then yung Paglitaw Spring Resort. Na kung saan, dahil dun sa mga tourist spot dito, mas dumami yung tumatangkilik sa place, mas marami yung pumupunta at mas nakilala yung Sitio Rawang na isa sa mga lugar na kahit sadyain, marami kang pwedeng mapuntahan at makita. Kami po bilang po sa research po kami, gusto po kasi namin magtayo po ng isang establishment, restaurant specifically. So, ano po ba sa tingin niyo po yung mga magiging weaknesses po namin kapag magtayo po kami ng ganung establishment dito po sa Sitio Rawang? Depende kasi sa sa magiging feedback ng mga turistang pumupunta dun sa ino-offer nyo, kung ano ba restaurant. Kasi sa panahon ngayon, mas okay sa kanila yung maganda yung dating. Bukod sa maganda yung dating, masarap yung pagkain. Kasi unang-una, magiging problema dito, wala kasing kuryente sa lugar. Ever since, wala kuryente. So, kung pagkain ang inyong ititinda, paano mo yun mapapreserve na fresh? Yan ang number 1 na magiging problema. Na paano mo mapapanatili na yung isa-serve mo dun sa turista or sa customer is fresh and new. Kumbaga, yun siguro yun sa tingin kong unang-unang magiging problema, yung walang electricity yung lugar. Next naman po is, ano po naman po yung mga positives or yung mga opportunities na maaari po namin mag-gain kapag nagtayo po kami ng isang establishment dito. Maaari po namin mag-gain ng community dito. Sa part ng community, syempre, kapag nagtayo kayo ng isang establishment or business, automatic pwede kayong matulungan na tao na maging tauhan ninyo. Pagkaroon sila ng trabaho. Then, ang pangalawa naman, mas madadagdagan yung place na pwedeng bisitahin ng mga turista dito. Kasi hindi lang naman paliguan or cave ang target niyan. Karamihan kasi ngayon, ang hinahanap din ng mga turista, yung masarap yung makakainan. So, if maganda yung servisyo nyo, and maganda rin yung masarap yung food nyo, maganda yung place, so babalik-balikan nila kayo. Yun yung magiging despite po sa location po, last question na lang po, para despite po sa location po ng lugar, ano po ba yung mga panganib or mga banta na dapat po namin paghandaan bilang isang establishment owner? Dito kasi sa lugar, since malit pa ako, wala pa namang major damages na nangyayari sa place. Kasi nga, bukod sa mountain naman siya, wala namang malalapit na possible na mag-landslide. Yung daan siguro, yung dadaanan. Kasi meron kayo na daanan, di bang tulay, or yung mga possible na daanan ng tubig. So kung malakas yung bagyo, malakas yung ulan,
possible na yung pagpunta dito ang magiging mahirap. Yun ang magiging threat. Then, syempre, yung possibility na yung pinagtayuan nyo ng business is kung maraming puno sa paligid, possible din kasi na matumbahan ng puno. Yun lang naman yung karaniwan dito. Kasi yung lindol, so far naman, sa ibang lugar, ramdam daw nila, pero malapit kami, hindi naman namin siya nararamdaman. Yun yung ano dito. Bagamat yung lugar po namin is sadyain, kasi walang ibang daan, kundi dun lang sa may kanto ng Welcome to Daranac, papasok dito. Hindi naman sila magsisisi sa pagpunta dito dahil marami silang may explore na mga tourist spot na around the area lang. So, yun. Mag-enjoy sila, lalo na kung ikaw ay nature lover, hindi ka masaya ka kasi na-relax ka. Bukod sa walang signal, walang makakaabala sa'yo, talagang pag-relax lang. Yun yung pinaka dito sa lugar namin. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay dito sa Tanay, nakita natin ang tunay na diwa ng bayan, isang lugar na puno ng pag-asa, kultura at inobasyon. Ang mga salaysay ng ating lokal ay nagbigay liwanag sa mga oportunidad at hamon sa pagnenegosyo, habang ang ganda ng Tanay ay patunay na yaman ng ating kalikasan at pamayanan. Tara na sa magandang Tanay! Sa kabila ng kadiliman, ang Cueva Bistro ang magbibigay ilaw sa kabundukan.